Arthur de Gracious POV. Nabili mo ba lahat ng pinapabili ko? Tanong ko kay Rico. Inutusan ko kasi siyang bumili ng kutsan para kay Shannon, tsaka electric fan, para lalong maging komportable ang tulog niya. Meron ding TV, para naman may paglibangan si Shannon, nang hindi kung ano-ano ang naiisipan niyang gawin. Nagpabili din pala ako ng refrigerator, para sa supplies at para hindi ko na kailangan pang pumunta palagi ng palengke. Nasa labas na lahat pre. Salamat pre. Ako na lang ang magpapasok, wika ko. Walang anuman pre, basta ikaw. Teka, yung pinabili ko kay Lorna. Kay Lorna ko kasi pinabili yung mga damit ni Shannon. Pinasama ko siya kay Rico. Ayaw ko kasing si Rico ang bumili, lalo na ng mga damit panloob ni Shannon. Mamaya baka pagpantasyahan niya pa si Shannon. Kabisado ko na ang karakas ng lokong iyon. Pinapasok ko na dito sa sala, baka kasi madumihan pa, aniya. Hindi na ako nagpabili pa ng damit, dahil may damit pa naman ako. Oo nga pala pre, ito yung susi ng kotse mo, ani ni Rico at inaabot sa akin yung susi. Sayo na muna, baka gagamitan mo. Wow, talaga pre, pwede kong gamitin. Yeah, kaysa naman nakatambak lang dun sa inyo, mabuti nang mapakinabangan. Salamat pre. Tamang-tama may date ako ngayon. Napailing na lang ako. Babaero talaga ang lalaki. Pre, nagtataka lang ako. Bakit hindi mo na lang dito sa labas ng bahay mo iparada yung kotse mo? Kung tutuusin mas malawak pa nga dito kaysa sa amin. Hindi kasi pwedeng malaman ni Shannon na may kotse ako. Bumakas ang pagkalito sa mukha nito. Kailangan ko pang magpaliwanag sa loko. Gusto niya kasi ng simpleng bakas iyon lang. Gusto niya daw maranasan ang buhay probinsya, yung walang involved na kahit na anong material na bagay, sabi ko na lang para hindi na siya magtanong pa. Nagbabakasyon lang pala kayo, akala ko tinanan mo na pre. Loko hindi, edi pinaambush ako ng daddy niya, ni Sir Evan. Nanlalaki ang mga mata niya. Anak ni Sir Evan si Shannon. Gulat na gulat siya. Nakakatawa ang reaksyon ng loko. Yeah, she is, sagot ko. Pre naman, bakit ngayon mo lang sinabi? Edi sana man lang napaghandaan namin nakapagdaos man lang sana kami ng celebration, ng pagtanggap para sa unikahihan ni Sir Evan. Hindi ko pala nasabi sa inyo na kilalang kilala ang daddy ni Shannon dito. Ito lang naman kasi ang may-ari ng lupain na to, ang buong baryong ito, maging ang ilang karatig na baryo. Halos 1/8 ata nitong probinsya ay pag-aari ng mga Valderrama. At sa sobrang bait ni Sir Evan, libre niyang pinatira ang mga tao dito. Kaya naman lubos itong ginagalang ng lahat ng mga taga dito. Nawala na sa utak ko, ani ko. Nawala sa utak mo kasi napasarap ka na sa kandungan ni Shannon, tudyo niya sa akin. Kung alam mo lang, sakit ng ulo ang ibinibigay sa akin ng babaeng iyon. Pre, hindi pa naman huli. Mabuti siguro ipaalam ko kay Kapitan na anak pala ni Sir Evan ang nobya mo para naman. Hindi na pre, gusto namin ng tahimik na bakasyon. Sige, kung yan ang gusto mo pre. Tsaka, hindi siya aware na pag-aari nila ito. Ayaw ko namang pangunahan si Sir Evan, ani ko pa. May tanong lang ako pre. Pwede ba Rico? Umuwi ka na nga, napakadami mong tanong, bukod sa nakakaistorbo ka ay ang ingay-ingay mo, baka magising si Shannon. He laughed. Hindi mo sinabi agad. Heto, uuwi na. Pagkaalis ni Rico saka ko pinasok ang mga pinabili ko. Inayos ko na rin ang mga to, pati na rin yung mga damit ni Shannon na pinabili ko. 2:00 na ng hapon, ang haba na ng tulog ni Shannon. Ni hindi na siya nakapagtanghalian. Hey baby, wake up. Ginising ko na siya. Teka, what did I call to her? Baby. I cleared my throat. Nagkamali lang ako. Yeah, oo. Oh come on Arthur. You've called her baby so many times, ngayon ka pa talaga nagmaang-maangan. Shannon gising na. Mahina ko siyang tinapik sa pisngi. Tulog mantika. Tanging pagbulong lang ang sinagot niya. Gising na. Dahan-daang damilat ang mga mata niya, at napako ito sa akin. Nakatulog pala ako. Yeah. At kung hindi kita ginising ay baka magtuloy-tuloy ka na hanggang gabi. Mukhang napasarap ang tulog ko. Bumangon ka na riyan, tapos sumunod ka sa kusina, iinit ko lang ang pagkain mo. Sige, binili kita ng bagong damit,
magpalat ka, ani ko at tuluyan na akong lumabas ng kwarto niya. Shannon Valderrama's POV. Hindi siya galit sa akin, buti naman. Sobra yung takot ko kanina. Takot na baka masigawan at masanghalan niya naman ako, gaya nung muntik ko nang masunog tong bahay. Naging hysterical ako, hindi ko na alam kung anong tumakbo sa isipan ko, kaya kung ano-anong kabaliwan ang nagawa ko. Isa-isang nanambalik sa isipan ko yung mga ginawa ko. Really Shannon, tama bang kumarga ka ng para isang bata kay Arthur? Thank God at nakatulog ako, kung hindi baka wala na akong mukhang iniharap kay Arthur. Kanina ng paggising ko nang nagkausap kami, pinilit ko lang na umarte ng normal, pero ang totoo ay gusto ko na lang nalamunin ako ng lupa. Buti na lang naitawid ko ang kunwari walang maalala act ko. Anyway, here I am changing clothes. Ang dami ng damit na binili ni Arthur, pero bakit puro jogging pants? At yung t-shirt bakit sobrang laki? Size niya na ata ito. Teka, yung underwear, how did he know my size? Bahala na nga. Nang makapagbihis na ako lumabas na rin ako, at tumungo sa kusina. Hindi lang damit ko ang binili niya. Binili niya rin siguro yung electric fan sa kwarto ko, at may mattress rin. Yehey! Mas magiging komportable na ako sa pagtulog. Hindi nasasakit ang likod ko. Sa sala nadaan ko ang TV. Dito naman sa kusina may refrigerator na. Sa lahat ng binili niya yung pinaka nagustuhan ko yung ref. Yehey! Makakapag-stock na kami ng ice cream. Anytime makakakain na ako. Ano pang tinatayo mo dyan? Maupo ka na dito at kumain, ani ni Arthur na hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Abala kasi siya sa pag-iinit ng pagkain. Nagtungo ako sa mesa at naupo rito. Ikaw ba kumain na? Tanong ko. Hindi pa. Gusto ko kasabay kita. Simple lang naman yung sinabi niya, pero labis ang epekto nito sa puso ko. Sige. Sabay na tayo, nakalabing sabi ko. Dapat siguro magbawas ka na sa pagkain. Oo nga't hindi ka tumataba, pero he slightly laughed, ang bigat mo naman. Kainis. Ipaalala daw ba nito? Mamasyal tayo. Hindi ko na naitago ang tuwa sa tinig ko. Baka kasi buryong-buryo ka na dito. Matagal na akong bored dito sa bahay, ngayon mo lang napansin. Bahagya siyang natawa. Alam ko, kaya nga kung ano-anong naiisip mong gawin. Kung ipinapasyal mo ba naman kasi ako, edi sana hindi ako naghahanap ng paglilibangan. Ang hirap kasi sa'yo lagi kang nagsesolo. Ikaw alis ka ng alis at gala ng gala, tapos ako iniiwan mo dito. Umaalis ako kasi may inaasikaso ako, hindi ako naggagala. Ano naman? Kuryoso kong tanong. Basta, babae mo siguro no. May nililigawan ka na no. Tudyo ko sa kanya, pero sa totoo lang nakakaramdam ako ng inis. Ang isiping may ibang babae na umaaligid sa kanya, parang pinipiga ang puso ko. Kumunot ang noo niya, then he chuckled. Sa tingin mo ba may sisingit ko pa iyan? Sa'yo pa nga lang kulang na ang oras ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Ikaw lang ang babae sa buhay ko, aniya pa. Sa ngayon, pero paano kung bumalik na sa okay ang lahat? Saan mo ako ipapasyal Arthur? Siguro doon na lang muna tayo sa Lagua Falls. Wow! May talon dito. Gusto kong maligo. Sayang wala akong dalang swimsuit. Salubong ang kilay niya na napatitig sa akin. Bakit? Anong swimsuit? Walang magsusuot ng ganyan, seryosong sabi niya. Hindi naman talaga makakapagsuot, dahil wala nga diba? Tsaka kahit meron, ayaw ko ring magsuot, dahil ayaw kong makita mo. Iniisip ko palang hiyang-hiya na ako. Kasalukuyan kong inaayos ang gamit na dadalhin ko. Ang sabi ni Arthur kaunti lang daw ang dalhin ko dahil mamasyal lang daw kami. Magdala lang daw ako ng damit na pamalit at tuwalya, para kung sakaling maisipan kong maligo. Hindi man lang ako makapag-OOTD. Wala na kasi akong ibang damit, puro na lang iyon nga, yung jogging pants at oversized shirt na binili ng magaling na si Arthur. Shannon. Katok ni Arthur sa pinto ng kwarto ko. Hindi ka pa ba tapos? Aalis na tayo. Sandali lang, hindi pa ako tapos magbihis, sagot ko. Bilasan mo, kung ayaw mong iwanan kita. Napakaatat niya naman. Opo, daddy. What? Anong daddy? Hindi mo ako tatay oy. Sunod-sunod niyang kinatok ang pinto. Ang oo naman niya. Don't worry, ayaw din kitang maging tatay. Shannon.
He's still knocking. Apektadong-apektado lang Arthur. Baka isipin ko niyan may gusto ka rin sa akin. Arthur naman, paano ako matatapos magbihis, kung panay ang kulit mo sa akin? Rinig na rinig ko ang malalim nitong pagbuntong hininga. Bilasan mo kasi. Atat na atat lang makita ako. Narinig ko ang yapak niya palayo, it means umalis na siya sa labas ng kwarto ko. Bumalik na ako sa pagbibihis. Hindi na siguro ako magja-jogging pants. May cycling shorts pa naman ako sa bag, iyon na lang siguro ang isusuot ko. Isa pa mahaba naman yung damit ko, nagmukha na nga itong dress eh. Yung haba kasi nito ay lagpas sa tuhod ko. Paglabas ko ng kwarto, ay si Arthur na nakakunot na naman ang noo, ang agad na bumungad sa akin. I'm done, Tara na. Mukhang may nakakalimutan ka ata. Wala na, nadala ko na lahat. Ani ko habang inaangat ko ang supot na naglalaman ng mga gamit na dadalhin ko. Sa supot ko na lang nilagay, wala akong bag eh. Nababaliw ka na ba Hasyanin? Aalis ka nang walang pang ibabang suot. Meron po kaya, heto o. Iniangat ko ang damit ko para ipakita sa kanya ang cycling shorts kong suot. Mahina niyang mura, mahaba na tong damit ko. Wala akong pakialam kung mahaba yang damit. Now, bumalik ka sa kwarto mo, at magsuot ng matinong pangibaba, kung ayaw mong ako pa mismo ang magsuot sa'yo, he said coldly. Napanguso ako, inirapan ko siya. Lahat na lang napapansin mo. Nagmamaktol akong nagmarcha pabalik sa kwarto, at nagsuot ng jogging pants. Sinunod ko na siya, dahil ayaw kong hindi matuloy ang pamamasyal namin. Toy-oin pa naman ang lalaking iyon. Naglalakad na kami ngayon ni Arthur papuntang Lagua Falls. Hawak niya ako sa palapulsuhan ko, pero bahagya siyang nauuna sa akin sa paglakad. Grabe, hindi pala biro ang daan papunta falls na iyon, dahil kakahuyan ang susuungin namin. Buti pala sinunod ko si Arthur, na magsuot ako ng jogging pants, dahil kung hindi baka nasugat na ang binti ko, dahil sa matatalim na damo at mga matinik na ligaw na halaman. Ang sabi ni Arthur ay undiscovered pa ang falls na iyon, tanging mga taga dito lang ang nakaalam nun. Pinuprotektahan at labis na pinapangalagaan daw ito ng mga taga dito. Ang sabi pa ni Arthur ay sobrang ganda raw doon, very clear daw yung water, at breathtaking and very relaxing daw ang view. I can't wait tuloy na makarating dito, at makita ang ganda nito. Almost 20 minutes din kaming naglakad bago nakarating dito, at labis akong napahanga, to the point na napanganga na ako. He's right, napakaganda dito. Para itong isang paraiso. Yung tubig napakalinaw, yung tunog ng pagbasak ng tubig sa falls, para itong musika sa aking pandinig. Ang ganda-ganda naman dito Arthur, bulalas ko. Yeah, sobrang ganda nga, anito dahilan para balingan ko siya ng tingin, kung saan naabutan ko siyang titig na titig sa akin, pero agad din siyang nag-iwas ng tingin. Pasimple akong napangiti, inilibot ko ang tingin sa paligid. Walang tao, tanging kaming dalawa lang. Tara Arthur, ligaw na tayo, yaya ko sa kanya, pero hindi ko na siya hinintay pa na makasagot, agad na akong tumakbo papuntang tubig at lamusong dito. Hindi na ako nag-abalang maghubad pa ng damit. Dahil wala naman talaga akong balak. Maligo ng naka-jogging pants at t-shirt. Walang pakialamanan. Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay. Nagtampisaw ako sa tubig. My gosh, this feeling is heaven. Dito lang ako sa mababaw ng part, dahil medyo malakas ang agos ng tubig. Hinanap ng mga mata ko si Arthur. At natagpuan ko ito na nakaupo sa malaking bato, hindi kalayuan sa akin. Nakatanaw siya sa akin. Kinawian ko siya. Tara maligo na tayo, ang sarap ng tubig, malamig, sigaw ko. Nagkibit balikat siya. Tumayo siya sa pagkakaupo niya, at walang seremonyang niyang hinubad ang pang-itaas niyang damit. Parang nag-slow motion ang paligid, ang ginawa niyang paghuhubad ng damit. At nang tuluyan niya itong maubad, ay namilog ang mga mata ko sa bumungad sa akin. Meron siyang abs. 8 pandesal to be exact. Nagmistula nga talaga itong pandesal, dahil sa morenong kulay niya. Ngayon ko lang siya nakitang nag-topless. Diyos ko, saan niya nakuha ang ganiyang kagandang katawan? Para itong inukit ng isang magaling na iskultor dahil sa pagka-perpekto. Bakit ngayon niya lang ipinakita sa akin, iyang katawang lupa niya na iyan? Lalo siyang gumwapo sa paningin ko.
Napaka-perpekto ng pisikal niyang anyo. I think hindi lang anyo, dahil pati yung mga katangian niya rin. Anong ginagawa ng isang katulad niya dito sa isang napakalayong probinsya? Panigurado kapag nagpunta siya sa Maynila, maraming oportunidad ang lalapit. No, mali pala dahil ang oportunidad na mismo ang maghahabol sa kanya. Pwede siyang maging artista o modelo. Yung laway mo o tumutulo na, natatawang sabi ni Arthur, sabay hawak sa baba ko, na nagpabalik sa akin sa huwisyo. Nakalapit na pala siya, hindi ko man lang namalayan. Masyado akong kinain ng paghanga ko sa kanya. Bahagya kong ipinaling ang ulo ko, para matanggal ang kamay niyang nakahawak sa baba ko. Agad kong kinapa ang bunganga ko. Hindi naman Dumistansya din ako ng kaunti mula sa kanya, dahil sobrang lapit niya sa akin. Hermagalpak siya ng tawa. So cute, he murmured. Para mawala ang ilang na nararamdaman ko, sinabuyan ko siya ng tubig. Ayan, maligo ka na. Patuloy lang ako sa pagsasaboy ng tubig sa kanya. Shannon, stop it. Ayaw. Binilatan ko siya. Shannon, seryoso niyang tawag sa pangalan ko, habang lumalapit sa akin. Kusang gumalaw ang mga paa ko paatras, pero kamalasan dahil bigla na lang may tumubong bato sa aatrasan ko, kaya muntik na ako matamba. Buti na lang agad na naging alerto si Arthur, at nahapit ako sa bewang. Careful, he said softly. Oo, salamat. May mga bato palang parang kabuti, na bigla na lang sumusulpot. Gutom ka na siguro, aniya. Oo nga gutom na ako. He laughed lightly. Kumain na muna tayo, para magkaroon ka ng energy, at nang hindi ka bigla na lang natutamba. Yung bato po kaya ang may kasalanan, nakangusong sabi ko. He gently pinched my nose. Naninisi ka naman ng ibang bagay. Totoo naman po kasi. Sige nga, anong ginawa ng bato ha? Bigla na lang itong sumulpot. Natawa ulit siya, pero this time, may kasama ng bahagyang pag-iling. Pasaway pala yang bato na iyon Sinabi mo pa, gatong ko. Pero kahit ano pang bato yan. Hindi na ako natatakot na matamba pa, dahil alam ko namang nandyan ka para saluhin ako